Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase, at tayong muling nasa ikapitong baitang. At ang ating pag-uusapan ay patungkol sa kasaysayan ng Asya na kung saan ay bibigyan natin ng diin ang katayuan at gampanin ng kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya. Ano nga ba ang naging katayuan ng mga kababaihan sa dalawang rehiyon na ito sa Asya at paano nila naisulong ang kanilang karapatan, gayon din ang kanilang kalayaan at ang pagkakaroon ng boses sa ating lipunan. Halika't sabay-sabayan nating alamin kung paano naging matatag at paano naging mahusay at magaling ang kwento ng bawat babae sa Timog at Kanlurang Asya. At narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay naiisa-isa ang kalagayan, samahan at kampanin ng mga kababaihan sa Timog at Kanlurang Asya. Bibigyan natin ng diin at iisa-isahin natin ano nga ba ang naging kalagayan ng mga kababaihan sa dalawang rehiyon na ito sa Asya, gayon din ang mga iba't ibang samahan at ng kanilang layunin. Ikalawa, napahalagahan ang mahalagang ambag ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga natatanging leader sa Timog at Kanlurang Asya. Kilalanin natin ang mga iba't ibang leader ng Timog at Kanlurang Asya na nagbigay ng malaking ambag sa kanilang bansa. At ang panghuli ay nakabubuo ng samahan para sa kababaihan na nagsasulong ng karapatan at pagkakapantay-pantay para sa lahat. Ngunit bago ang lahat, maglaro muna tayo ng babae bilang bayani. Ano nga ba ang gagawin natin sa larong ito? Hulaan ng mga kababaihan sa larawan at ibigay ang kanilang ambag sa lipunan. Para sa unang larawan, kilalanin natin siya ay si mahusay. Siya si Lea Salonga, isa sa mga pinakakilalang Asyano sa buong mundo na nakatanggap ng Tony Award at siya rin ay isang Pilipina na kung saan ay gumanap bilang Fantine at Eponine sa Les Miserables na isang musical production. Mahusay. Ikalawang larawan. Siya ay walang iba kundi si mahusay si Dr. Miriam Defensor Santiago, kinilala bilang unang Asyanong nailhalal sa International Criminal Court at nagsilbi rin siya bilang bahagi ng ehekutibo, legislatibo at hudikatura ng ating bansa sa Pilipinas. At ang panghuli ay magaling si Vice President Leni Robredo na nagpakita ng kanyang sigasig sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Kilala rin si Leni Robredo sa kanyang slogan na sa gobyernong tapat, angat buhay, lahat. Kung kaya't paunlarin natin ang buhay ng bawat Asyano, ng bawat mamamayan at ng bawat tao sa pamamagitan ng maayos na serbisyo. Ngunit sa layuning maiangat ang kabuhayan at kalagayan ng mga kababaihan, narito ang ilan sa mga masaklap na naranasan ng mga babae sa Timog at Kanlurang Asya. Ang una yung tinatawag nating suti o sati o sa Ingles ay funeral pyre, na kung saan ay sinasabay sa pagsunog ang katawan ng namatay na asawang lalaki sa buhay na asawang babae. Ibig sabihin, pinagsasabay silang sunugin. Ang lalaki ay patay at ang babae naman ay buhay. Ito raw ay pagpapakita ng debosyon para sa pag-ibig o pagmamahal ng babae sa kanyang asawang lalaki. Ikalawa ay ang tinatawag nating fixed marriage, na kung saan ay nakakaroon ng pagkakasundo ng dalawang tao upang maikasal ayon lamang sa kagustuhan ng magulang ng babae o ng lalaki. Higit lalo sa bahagi ng babae. Karaniwan, ang mga anak na babae nagsisilbi bilang pambayad utang sa nagiging kapartner nito na pamilya ng lalaki. Panghuli, na kung saan ay maari nating makita pa rin hanggang sa kasalukuyan,
Ito ay ang women's discrimination, na kung saan ay nagkakaroon ng limitasyon na oportunidad ang mga kababaihan at nabibigyan ng hangganan ng kanilang karapatan at kakayahan upang mapaunlad ito sa lipunan na kanilang ginagalawan. Maraming uri ng diskriminasyon na nagaganap. Maaring ito'y sexism, na kung saan ay tinitingnan ng babae bilang mahinang tao sa ating lipunan. Maaari rin ang mga kababaihan ay may pananaw na dapat nasa tahanan lamang at ang mga lalaki lamang ang nag-aaral. At dapat itong ating alisin sa ating lipunan. No to women's discrimination. At bunga ng mga diskriminasyon at di makataong pagtrato sa mga kababaihan ay mayroong mga samahang naitatag upang maipaglaban ang karapatan at kalayaan ng bawat babae sa Timog at Kanlurang Asya. Narito ang mga sumusunod. Ang una yung tinatawag nating Bharat Aslam. Ang Bharat Aslam ay tinatag ni Keshav Chandra Sen, na kung saan ang layunin ay makapag-aral ang bawat babae sa India. Layunin nitong maturuan at magkaroon ng kamulatan ng mga babae patungkol sa larangang akademiko upang higit na maging produktibong mamamayan ng India. Ikalawa ay ang tinatawag naman nating Mahila Samaj, na kung saan ay tinatag ni Pandita Ramabai na ang layunin ay magkaroon ng maayos na pamumuhay ang bawat babae sa Timog Asya, higit lalo para sa aspetong kabuhayan, sa kanilang trabaho, gayon din sa katayuan sa kanilang buhay. At ang pangatlo naman o ikatlong samahan ay ang tinatawag nating Mother's Font, na kung saan ang hangarin ay magkaroon ng pantay na pagtrato sa mga kababaihan at sa lahat ng mga mahihirap sa mata at sa tenga ng ating hustisya. Pinaniniwalaan ng Mother's Font na walang karapatan ng sino mang hulihin ang isang taong hindi dumaan sa paglilitis ng korte, kung kaya't sila'y naniniwala at pinagbabawal ang panguhuli ng sinuman ng iligal at walang tamang paglilitis ng korte ng kanilang bansa. Narito pa ang ilan sa mga samahan na kung saan ay naitalaga ang mga karapatan at kalayaan ng isang babae sa lipunan. Nariyan din ang tinatawag nating Women Coalition for Just Peace, na kung saan ay matatagpuan sa Israel. Layunin ng mga kababaihang itong makasama sa mga diplomasiya, negosasyon upang magkaroon ng maayos na solusyon sa mga di pagkakaayusan ng mga tao sa Israel. Layunin nito na magkaroon ng pagkakaisa at katarungang panlahat para sa mga naninirahan at mamamayan ng bansang Israel. Nariyan din ang Self-Employed Women Association, na kung saan ang layunin na ang bawat babae daw ay magkaroon ng mas mataas na sahod, higit lalo yung mga babaeng self-employed, at mabigyan din sila ng prioridad ng pamahalaan. At ang panghuli ay ang Women Indian Association, na kung saan ay ang layunin naman nito ay mabuo ang buong pagkatao ng isang babae, higit lalo sa aspetong physical, na kung saan ay hindi sila nakakaranas ng anumang violence, higit lalo ng domestic violence, sa aspetong mental, na kung saan ay higit dapat silang mamuhay ng mapayapa. Nariyan din ang aspetong intelektual, ang makapag-aral ng mabuti. Nariyan din ang aspetong espiritual, na kung saan ay may karapatan silang pumili ng kanilang relihiyon. Agit lalo ay ang karapatang politikal, ang pumili at makaboto ng kanilang naising pangulo o leader ng bansa. At ngayon ay alam na natin ang mga naging organisasyon o mga samahang pangkababaihan sa Timog at Kanlurang Asya. Tukuyin naman natin ang mga babaeng leader at nagsilbi bilang inspirasyon sa nakararami sa buong mundo. Ang una sa ating listahan ay walang iba kundi si Sarojini Naidu.
Kinilala bilang Nightingale of India sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagsulat ay narinig ang kanyang hangaring magkaroon ng kalayaan ang mga Indiano mula sa kamay ng mga mananakop. Ginamit niya ang kanyang panulat upang higit na ma-inspire at magkaroon ng impluensya ang mga naninirahan sa India na lumaban para sa karapatan sa pamamagitan ng pasibong pamamaraan. Siya rin ang nanguna sa paglaban sa British Raj upang magkaroon ng kalayaan ang kanyang bansa. Nariyan din sa kabilang banda si Benazir Bhutto, kinilala bilang ika-13 na pinunong minister ng bansang Pakistan. Siya ay isa sa pinakamahuhusay na Prime Minister ng Pakistan at kauna-unahang babaeng leader sa Pakistan kahit na ito'y pinamumunuan ng komunidad ng mga lalaking Muslim. Sa kabilang dako, isa sa mga nagbigay ng inspirasyon sa nakararami ay walang iba kundi si Malala Yousafzai, nakatanggap ng kanyang Nobel Peace Prize sa edad na 17 taong 2014. Kinikilala bilang isa sa mga pinakabatang nakatanggap ng gawad na ito. Itinaguyod niya ang karapatan ng mga kababaihan na makapag-aral sapagkat naniniwala siya na one child, one pen, one book, and one teacher can change the world. At ang panghuli ay walang iba kundi si Indira Gandhi, kinilala bilang pinakaunang babaeng Prime Minister ng India at siya rin ang naging dahilan at nakiisa sa pagkakaroon ng kalayaan ng Bangladesh mula nang ito'y humiwalay sa West Pakistan o kilala sa kasalukuyan bilang Pakistan. Tunay na naging kahanga-hanga ang mga babaeng ito sa iba't ibang larangan, kung kaya't hindi rin nagpatalo ang mga kababaihan sa kanlurang Asya. Para sa unang listahan, nandyan si Golda Meir. Si Golda Meir ang naging dahilan sa pagkakatatag ng Estado ng Israel, higit lalo sa pagkakaroon ng hindi maayos na ugnayan ng Palestinian at ng Israelites noong panahong iyon. Siya rin ang unang babaeng Prime Minister ng Israel. Ikalawa ay walang iba kundi si Rima Al Saud. Si Rima Al Saud ay itinaguyod ang karapatan ng mga kababaihan sa Saudi Arabia na isa ring lipunang pinamumunuan ng mga lalaking Muslim. Ngunit dahil sa kanyang galing, tapang at talino, siya ay nagsilbi bilang unang babaeng envoy. Pag sinabi nating envoy, ambassador sa iba't ibang mga bansa. Nariyan din si Farakh Parsa na nagsilbi bilang cabinet member ng bansang Iran. Ipinaglaban niya sa Iran ang karapatan ng bawat babae na makaboto at makapili ng kanilang leader. At ang panghuli ay walang iba kundi si Nadia Al-Attar na kung saan ay kumuha ng kanyang doktor o diploma sa pagkakadoktor sa aralin ng filosofiya sa University of Edinburgh. Siya rin ang kauna-unahang babaeng vice-presidente ng bansang Syria. Tunay na pinakita ng mga babaeng ito ang kanilang gilas, galing, tapang at talino sa iba't ibang mga larangan na kung saan ay nagsilbi bilang inspirasyon sa nakararami. Ang bawat tao sa ating mundo ay may karapatan na dapat na ipaglaban ninuman. Walang sinuman ang may karapatang tanggalin ang karapatan ng isang tao nang walang pinagbabasihan. Bilang mga babae, tandaan natin, there is no force more powerful than a woman determined to rise. Nakita natin na ang mga bawat babaeng leader sa Asya ay nagpakita ng kanilang pag-angat sa buhay at kinilala bilang mga inspirasyon at leader sa makabagong panahon dahil sa kanilang tapang, talino, sigasig at husay sa napiling aspeto ng kanilang buhay sa ating lipunan. At upang higit na mapalawak ang ating kaalaman, narito ang mga sanggunian na kung saan ay higit na magbibigay ng maraming kaalaman patungkol sa gampanin,
samahan at mga babaeng leader ng Timog at Kanlurang Asya. Paalam klase!